Magandang araw. Ito po si Maluti Kia ng Maltik. Alam po niyo, pag-uusapan natin, interesado ang mga Pilipino. Akala mo 51st state tayo ng Amerika. O giveaway, no? Pag-uusapan po natin si President Trump. No? Ang kanyang inaugural ay sa January 20. Yan po yung inaugural na yan. Kung napanood nyo, there was a time nakapanood ako ng inaugural na yan. Ang lamig-lamig. Naglalakad sila sa Pennsylvania Avenue. Tapos mag-o-out ka dun sa likod ng Kongreso, no? Dun sa Capitol. Napakaganda. Very steep in traditions. At saka makikita nyo yung role talaga ng pagpapalit. Ha? Pag nagpalit po yan, dati na-obserbahan ko, ang Demokrato, mga laid back. Dadating ang mga staff nila, nakamaong, talagang laid back, na cool na cool. Tapos ang mga Republicans, mga stiff, naka-Amerikana, talagang hindi nag-aalis ng tie, bihira lang mag-alis ng tie, at saka very formal. Pero ano ba ang pagkakaiba nila? No? Clearly, base sa kanilang partido, ang Democrats big government yan. At saka mga social issues. Ang Republican small government, private-led. No? Ayaw nila ng tax ng tax, ang binibigay nilang insentibo para sa pribado. So kung titingnan po natin si Donald Trump, no? Pangalawang beses niya itong manalo sa Ligang Batas ng Amerika, dapat allowed sila ng consecutive, no? Magkasunod. Ay since na-break niya, natalo siya noong 2020, no? Malapit yung labanan nila ni Biden. So ngayon, yung ibang analyst sa Washington DC sinasabi na he is good for 8 years, no? Depende kung magagawa niya, kung matuturn around niya ang ekonomiya ng Amerika. Ano ba ang kahalagahan ng pagkapanalo ni Donald Trump, no? Unang-una, kung titingnan niyo ng background ni Mr. Trump, negosyante yan. Sanay yan to make deals. At the end of the day, gusto niya parating lumalabas win-win. Kaya nga ang mantra niya, Make America Great Again. So, lalabas tayo at lalabas doon sa kalaksan ng ekonomiya ng Estados Unidos. Ngayon medyo may problema, no? Pero tingnan natin, paano nanalo ang pula, no? Pag tiningnan nyo, may blue map at may red map. Pag tiningnan nyo yung dulo, sa dulo nanalo ang presidente at ang vice-presidente kasi yun team voting. You vote for the president, kasama na si vice president. Yung vice president niya, batang-bata yan. Dating senador, no? Meaning, generational yung approach ng pagpili kay President Trump at sino yung vice president niya. Makikita po nyo, lumalabas na yung mga pangalan na sinasabi na uupo bilang kalihim sa kanyang kabinete. Pero ano ang pinaka-impact ng pagkapanalo ng Republicans? Ang Senado controlled ng Republicans ngayon. Ang tagal-tagal yan na Democratic-led, no? Ang vice-presidente sa saligang batas nila ay umuupong presiding officer. Hindi siya bumoboto lamang siya to break a tie. So ganun kaganda ng setup sa Amerika, no? Isa pa, ang House of Representatives controlled ng Republicans. Noon dati, Republicans sila may control. Ang nakakagulat ang labanan sa governorship, no? Ang Republicans, 27 states ang kanyang napanalo ang governor, samantalang ang Democrats, 23 states ang napanalo ang kanilang mga kandidato sa gobernador. Titingnan po natin, no? Tayo sanay na sanay tayo yung mandato ng tao. Ang boto ng tao, that determines kung sinong presidente o vice-presidente sa atin. Sa Amerika po, yung popular vote na tinatawag na boto ng tao, iba po yon sa Electoral College. Bakit po may Electoral College? Para masinsin kung nagtatay sa ibang lugar at iba't iba sa ligang batas ang bawat state nila. Merong ibang state dyan, nagre-register ka lang on the day of the election. So, ibang-iba ang sistema sa Amerika. So, ang pang-control at pang-mediate nung mga magugulo at masisikip na labanan sa states, yun po ang Electoral College. So, Electoral College, nanalo po si Trump at sa popular vote, nanalo si Trump, no? Titingnan rin po natin, bakit siya nanalo? Ano yung tatlong issues na tinindigan ni Trump? Economy,
Kasi gusto niyang ma-revive ang American economy. Yung American dream has to be real, sabi niyang ganyan. Pero iba na po ang mundo, ang geopolitics ay ibang-iba na. Makikita natin in terms of GDP, in terms of investment, ang China talagang matayog. Ngayon, ang challenge kay Mr. Trump is, makikipagnegosyo ba ako sa China? Kasi biggest market ang China. Makita nyo dun sa semiconductor chips, yung labanan na yun, matindi ho yun. So, apart from the economy, ang sumunod na issue na concern ng mga Amerikano ay yung future ng kanilang mga anak. So, meaning, hindi lang yung ngayon, pero sinisigurado na yung sa susunod na henerasyon, capable pa ang ekonomiya ng Amerikano para magkaroon ng negosyo, ng trabaho, ang mga anak ng kasalukuyang henerasyon. At ang pangatlo is, ayaw nilang makipaggera. No? Lumalabas po doon sa tatlong issues. We do not want war. So pag ganon, ibig sabihin, hindi magiging number one cup ang Amerika globally. Tingnan po natin ngayon ang pag-pivot ni Mr. Trump kasi may issue sa Middle East, Israel, ang Hamas, may issue sa Iran, may issue sa Taiwan dito sa ating panig ng mundo, may issue sa China. So, lahat ito papasok dun sa decision making ng uupong presidente sa January 20. Napaka-importante po ng Amerika sa Pilipinas dahil kung titingnan nyo ho, nung panahon ni Duterte, tayo ho ay neutral. Independent foreign policy, neutral, non-aligned. So, lumawak po ang ating mga kaibigan sa ibang bansa. Lumawak ang pakikitungo ng mga dayuhan na mamumuhunan sa Pilipinas. Ngayon, nung panahon ni Presidente Marcos, bumalik ulit tayo sa side ng mga Amerikano. So, nagkaroon tayo ng pagkadami-daming EDCA na hindi naman binabayaran tayo. Nagkaroon ng attempt na dalhin ang mga Afghan at gawin dito ang processing ng mga Afghan refugees. At, ang napakasakit to, nagkaroon ho tayo ng Typhoon missile system na nakalagay ho ngayon sa Lawag. Yun ang problema natin. Kasi that is a magnet for other countries who wants neutrality. Kasi ang Pilipinas po, mayaman ho ang Pilipinas, huwag kayong maniwala sa politiko, mahirap tayo. Kung titingnan nyo ang archipelagic design ng ating bansa, may tubig, may lupa, no? Yung tubig in between, pwede yung right of passage. Yung tubig na nandito sa China, tinatawag na South China Sea, marami pong dumadaan dyan. Imagine niyo yung negosyo. So kung nagkaroon ng problema dyan sa area yan, apektado ho tayo. Lalong-lalo na ho ang mangingisda na nakatingin dun sa west. Yung mga Zambales, Pangasinan, yan po, naaapektuhan yan. Napakayaman po ng dagat ng South China Sea o tinatawag nating West Philippine Sea dahil diyan sa mga isda at aquatic resources, no? So, pag tiningnan po natin, meron tayong issue sa foreign policy at diplomatic relations sa Amerika, yung immigration, ilan ang Pilipino doon, no? Nung sinabing I will remove all those who are not American citizens or who has residency, ang daming mga Pilipino na nagpetisyon, no? Anong sinabi ni Ambassador Romualdez? Ay mag-alisan na kayo. Ay, hindi naman ho dapat ganoon, dapat tulungan natin, no? And then yung strategic sectors ng investment ng Amerika dito sa ating Pilipinas, ang number one po dyan yung BPO. No? Kung titingnan rin po natin, nagkaroon ng attempt ang Trade Commission, Office of the Trade Commission sa Amerika na dalhin dito yung mga dambuhala at higanteng mga negosyante, katulad ng Amazon, Google, Apple, hindi naman ho tayo ang napili. Karamihan nasa Thailand, Indonesia, Malaysia. Biro mo sa Indonesia, Muslim na yon. The biggest Muslim country in Southeast Asia. Doon sila nag-decide. Bakit hindi sa Pilipinas? No?
unang-una ho, mahal ho ang elektrisidad natin. Pag mahal ang elektrisidad, the cost of doing business tumataas. Pangalawa ho, medyo ang political natin hindi stable. So, yun yung mga ibang problema. So, naandun rin po yung reduction ng development aid. Kasi si President Trump, ang gusto niya diyan, sinabi ko nga, win-win, negosyante. Huwag tayong development aid ng development aid. Magkaroon tayo ng trade. No? Iba ho yung trade sa aid. Ang trade, pumapasok diyan yung export-import. Pag nagkaroon tayong, right now ho, may imbalance eh. So kailangan nating maayos yan sa dadating na bagong Pangulo. No? In relation to that, noong kampanya, sinabi ho ni candidate Trump na kung kailangan nyo ng tulong sa amin, ng defense, you have to pay. Iba po yung policy na yon. Wala po dati noon, pagkailangan mo ng tangke, ng barel, lahat ng ordnance. Mag-a-appeal ka sa Kongreso, ilalagay nila sa budget ng foreign assisted support to different bases in the world. Marami pa rin hong bases, no? Kung titingnan natin yung EDCA, bases na rin yun, iniba lang natin ang pangalan. So yun, dumadaan yun sa Kongreso. So makikita natin ang allocation. Kung natatandaan nyo, si Ukraine President, no, punta sa Kongreso pag kailangan ng tulong sa militar at nagsasalita siya sa Kongreso. So kailangan kunin yung suporta ng Kongreso bago sabihin ni Presidente, o sige, ilagay nyo yan sa budget. So, napakahalaga po noong kanyang policy na pay as you go sa defense. Dahil kung ganon, ang investment ng Amerikano sa Taiwan, kailangan Taiwan magbayad ka. Ay, tayong Pilipinas, kaya ba nating magbayad sa Amerika? Kaya, malaking palaisipan ho yun kung paano natin gagawaan ng protection yung barrier na nakalapit sa west side ng ating bansa, no? Yun ho ang problematic kasi dito naman sa East Seaboard hindi ho masyadong issue. Yun dito po sa baba, dun sa cul-de-sac ng Tawi-Tawi, puros po yun pirates, no? Yung piracy in the high seas, very particular po yun. So that is also a question, no? So, upo po ng ating kaibigan, no? Pag sinasabi kong kaibigan, kasi naging kaibigan ng dating Pangulo, tingnan ho natin kasi meron rin hong statement si Mr. Trump tungkol sa war on drugs. At yung war on drugs na nangyayari, yung opioids, no? Yung opioids na issue sa Amerika. Kung nakikita nyo sa mga picture, ang daming mga taong humihiga na lang sa daan, high na high, doon natutulog. Ang San Francisco ho, dati ang ganda-ganda, ngayon ang dami ng ganyan. So maraming problema sa Amerika. So ang sense ko ho, internally, titingnan niya yon, aayusin niya, kasi 4 na taon lang ho ang presidente sa Amerika. Pag hindi mo naayos yun on the 3rd year, every 2 years, nag-e-election ho sa House of Representatives. So kailangan maiayos ito bago pa dumating ang eleksyon. So key takeaways, napakahalaga ho ng ekonomiya, ang trade natin sa kanila, kung yan talagang pakakatotohanan. Napakahalaga rin ho ng role ng Amerika sa defense posture ng Pilipinas. Kailangan ba ho talaga natin yung Tomahawk missile na nasa lawag? Kailangan ba ho nating tanggapin lahat ng request ng Amerika? Parang tayo ang nagiging defense posture ng Amerika sa Southeast Asia. Kaya ba ho natin banggain ng China? Medyo, malaking usapin, no? Sa yung pinaka-importante po, kailangan nating respetuhin ang Amerika kasi meron silang mga problema internally na kailangang ayusin. So, sa paghihintay po natin, makikita po natin sa papalapit ng papalapit, marami pong magsusulat, magsasabi anong importansya ng Pilipinas sa Trump 2 presidency. Siguro po yan mabubuo once nakita natin ang kabinete, kung sino ang magiging confirmed na State Department,
sa national defense. Exciting po, nandyan si Robert Kennedy, anak po nung dating kalihim ng justice na kapatid ni John F. Kennedy. Sa health ho yun. Naku, marami hong babaguhin doon. Hindi ko alam kung suntok sa buwan yung gagawin niya, pero the fact na nagsanib ang puwersa ang Republican at Democrat is something to look into as we watch the inaugural of Trump 2. So, ito po si Malutikia. Like, follow, and share. At panoodin po natin ang inaugural. Maraming salamat po.